Meeting adjourned. Fellowship follows. Hi everybody! Fellowship follows na naman. Ako po si Brian Basa. And I am Diana Desuyo, and welcome back to our podcast brought to you by the Rotary Club of San Francisco del Monte Malaya Achievers. Yes, walang practice yan ha? Oh naman, partner, ready tayo for this? Oo. Yes, and as you may have known, mula nung unang episode pa lang ng podcast na ito, this has been sponsored very generously. Pero bago natin ipakilala ang ating sponsor, na syempre kilala nyo na, kung nakikinig kayo ha, oo. So, kumustahin muna natin ang ating magandang dilag dito. Oo. Nako, maliit na bagay, partner. Ay, so, kumusta naman na andito ka sa kabilang side? Oo nga, ganito Of the pala yung repo. pakiramdam, no? Host naman tayo for today's video. But, of course, as Malaya Achievers, we're born to do this. Tama, o di ba? Pag may tumawag, halimbawa na mission talaga, no? Kailangan handa tayong tumugon, di ba? Kasi Tama, nga, for partner. example, kasi kita mo, pag halimbawa wala si Za, wala si AB, so kailangan step up tayo, di ba? Yan. Oh, At dahil dyan, we also have our very own public image chair, Brian. oh my. Naku, thank you. I'm always honored to use our skills. The humble skills that we have. Syempre, para parating natin sa ating mga listeners and viewers kung ano ba talaga ang ginagawa natin dito sa Rotaract and Mhm. why it matters. Yes. Diba? mhm. Okay, and part of what we do here, itong podcast na to, sabi ko nga, meron tayong very generous sponsor. Hindi lang niya deserve ng shoutout, hindi lang talaga. Agreed, partner. Ang dami naming episodes na nare-record dito so far. So, minabuti naming i-guest na rin siya rito, di ba? Para Mhm. sulit na sulit ang aming pagpunta rito. Di ba? So, to introduce our sponsor, Ayan, so we are welcoming to our episode for today our very own Rotarian Jet Legaspi, who is also the owner of JLCG Studios. Hi, sa lahat ng mga taga-subaybay ng Fellowship Follows. wow, sir. Ang ganda ng boses ni Sir Jet. Ay, parang ano. Are you a singer, sir? Are you Hindi, hindi. No. Pag sa CR lang. Maliban sa voice, no? Lang, Yung natural charms ni Oo. Rotarian Jet. Kasi feeling ko pinasalang natin sa karaoke, makaka 100. Minsan mahirap yun kasi nag-expect sila. Pag maganda boses, maganda kumanta. Mahirap mag-expect. Oh, Ayan, maybe later on we can we Oo. can ask for some sample. Alam nyo naman sa Rotary, di ba, uso pag fellowship natin, di ba? Ayan na. Napipilit tayo palagi. Oo, lagi may banda yan, di ba? Tapos, Ah. aakyat na lang sa stage. Tapos, kumakanta na yan. O, di ba? Karaoke nights. Oh, I love that. Mamaya, baka pwede nating hiritan. Mm-mm. Si Rotarian Jet. Oo nga, bago natin palayain mamaya, no? Yes. And by the way, sir, thank you again for hosting us here at JLCG Studios. Napakaganda ng facility. And they've been welcoming. The production team has been very helpful. At ang babata, sir. Mm-mm. Lahat kayo, sir, ang babata ninyo. Yes. Oh, Thank you, thank oh. I guess it says a lot about the industry, ano? Yeah. It's a very young industry. Yes, and Yes. full of energy, vibrancy, no, partner? Yes. And may I just add, no, napaka-high-tech ng kanilang equipment. Nape-pressure ako dun sa mga may camera there, and there. Oo. Oo nga. Alam mo, di ba pinangarap natin to multi-camera setup? Oo, Dito pala natupad. matutupad. Si Sir Jet lang pala ang tutupad sa ating goal for this podcast. Oo. So, walang problem dyan, kasi actually, talaga natutuwa din talaga ako. Tumulong, lalo na sa may mga may passion talaga sa creative or digital na tinatawag. Isa yan sa advocacy natin, kasi nagsimula din naman tayo ng wala. Wala tayong equipment, nangarap tayo, nakuha natin. So, might as well share it dun sa mga taong passionate. Then who knows, di ba? Madugtungan ng kanilang career or vision, di ba? Na by having these types of setup. So I guess we can say we are in the age of collabs, no? Yes. Age of collaborations. Parang lahat gustong makipag-participate, gustong mag-teamwork to create larger scales of content, 'di ba? Kayo, sir, where do you come in, no? Because I believe kayo ay nag-engage din with the youth when it Yeah. comes to collaborations and creatives. Okay.
So since na-mention niyo yung collab, no? So ang dami kasi niyan, di ba? Dati XD lang term, di ba? Yeah. Ngayon collab tayo because we're in the age of content creation. Meaning kung ano yung followers ko, mag-join tayo para Yeah. at least ma-mix natin yung ating, who knows, yung followers mo, makuha ko din, and in exchange for that. Collab. 2 years ago, tinayo ko yung collab na tinatawag din, no? It stands for Collaboration Hub. Ang goal kasi nito is i-open ko every Friday yung studio ko for free para doon sa mga taong passionate, especially the creative industry. So yung mga taong gusto mag podcast, kagaya nito na ginagawa natin, open itong space as long as i-schedule natin, at tama din yung naka-align sa values na gusto din natin. And at the same time, napakahalaga kasi ng network na tinatawag, di ba? Sabi nga nila, di ba? Your network is your net worth. Kumbaga sa mga mundo na mayayaman, hindi ka na tinitignan din dun basta-basta sa kung gaano ka kayaman in terms of Sa material assets. things mo. Tinitignan ka rin nila sa connections mo kasi may value on how you connect with other people. So dito sa collab natin, hindi ka lang nagpo-produce ng content. Tuturuan ka nito na hopefully may isang gusto ko lang mag-camera. Very passionate ako sa videography. And syempre hindi naman ako alam how to sell myself. So dito nagbi-build yung network ninyo. Merong isang taong magagaling mag-interview, kagaya ninyo, magsalita, may direction, may passion, makakamit kayo ng technical na gusto pang mahasa yung kanilang skills. Doon papasok yung collaboration. Dito natin uhubugin yung community ng future content creators na merong value at merong prinsipyo din sana, no? In Yes. line with our Rotary and Rotaract values natin and mission. Okay. So, yan. And in addition to that, sana laliman natin pag sinabing collab. Pag sinabi natin collab, okay, exciting na part. Because nakakabit doon yung aspect ng entertainment lang. Pero kung lalaliman mo, collab is basically team building, team playing. Ayan yung napakahalagang soft skills na kailangan ng 21st century skills na in which ayan ang kahinaan ng kabataan. For sure, if you can search online, kulang talaga sa mga soft skills basta-basta na yung mga tao. So pag sinabing collab, hindi lang yan yung gumawa lang kayo ng content. Nandiyan dyan yung kasama yung it improves your communication skills, Yeah. kung paano ka makatrabaho. Kasi dumaan yung pandemic, nasanay tayo na magsarili link kasi online, no? Kaya medyo naging socially awkward somehow yung mga generations, di ba? Proven naman yan. There's also a Yeah. study na. Kaya medyo dun sila, pagdating sa mga sa pakikisama, medyo hindi sila marunong paggumalaw, no? So doon papasok yung lalim ng collaboration. Kumbaga kagaya ng tinuro ko sa isang school, yung CIIT, Yeah. you need to learn the difference between your goals and your why. Pag sinabi mong goals mo, basically yun yung mga bagay na kaya mong i-achieve. Pero yung why, yung lalim mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, yun yung kailangan hanapin ng bawat tao ngayon o kabataan. Kasi yun yung kakapitan mo eh. Nasa why yung passion mo eh. Yes. Nasa why yung problema, bakit ka nagbibigay ng solution? Yeah. So meaning, hopefully, sana maintindihan nila na pag nag-collab tayo, this is not just about content creation. It's building your network. It's building your communication skills. It's improving kung paano ka magkaroon, paano ka mag-work as a team member doon. So, yun yung kailangan natin para hindi individualistic yung tao. No? Yan yung pinakamalalim na definition sana na maintindihan ng inyong viewers Yeah. dito na sa collab. Very profound, no? Na you get changed. Parang wicked lang, ano? You get changed for good, but also you get to make change around you and with the people whom you're working Yes. with. Yes. And I love how Sir Jet framed it, no? Parang yung collaboration, parang tip of the iceberg lang, partner. Pero behind those, yung tip lang, di ba, nandyan yung improving our skill, di ba, Yes. nandyan yung forging relationships, Oo. di ba? Pwede ding jowa, no? Ay! Pwede ba yun, sir? Pwede yun. Depende sa... And, kung yun ang why mo, why not? why why not? Oo, Why pwedeng not? pwede Why not? naman. Why not? Of course, nandyan din yung ating leadership skills, di ba? And at dahil dyan, Yes. papasok Very din important. siguro dito sa part ng pagiging Rotarian ni Sir Yan. Jet, di ba? So, maliban sa pagiging owner of JLCG Studios, Yes. Sir Jet here is also wearing the hat of being the president-elect of the Rotary Club of San Francisco del Monte. Hey! So, with that, no, okay, Sir Jet, can you share to us ano yung mga
goals mo, maybe vision mo Sige. sa inyong term. Siguro magandang simulan natin, paano ako napasok sa Rotary. To be honest, Mhm. siguro, I'll use your platform para sana, ma-inspire ang ating viewers. Kailangan maintindihan si AB. Alam niya ito ni AB. Yes. Nag-talk ako noon sa isang Rotary. I think doon nagsimula yung bakit ako. Sige, si Jet Legaspi na yung next president talaga natin. Kasi may accident siya no? Okay. Di ko alam, siguro partner rin, nag-talk ako doon ng topic ko is zero to hero. Dito masasagot na kung bakit ako gano'n ka-passionate. Because I'm just a high school graduate. Hindi ako nag-college. Ayan ang hindi din nagugulat yung iba, no? Talaga never ako nag-college because back then hindi ko naman alam kung anong kukunin kong course Na siguro, ganun din akong klaseng tao. I'm very observant. Hindi ko alam. I don't want to waste my time do sa bagay na hindi ko gusto. So ganun na ako kalalim din siguro mag-isip ng time na yon. Then from there, nag-talk ako, na-build ko yung sarili ko within span. Again, imagine, high school graduate, wala akong network, wala akong connection, wala akong mentor. Kaya ka ganun ka very passionate sa pagtuturo because alam ko kung may na-achieve na ako, kung ano man yung na-achieve ko ngayon, what more kung meron pang nag-guide sa'yo at kung may network, di sana mas marami ka pang pwedeng magawa. No? So, doon, sa background na yon, to be honest, I will consider Rotary of course, PCCI member ako, but that's for under the business company. I will consider this Rotary as my first club pa lang. Kasi syempre, hindi naman ako nag-college, introvert ako nung high school, hindi ako nagjo-join ako ano-anong club. I'm highly introvert. Yan ang hindi alam ng iba. Mas gusto ko magstay sa bahay, matulog ako, maglaro ako ng games. I'm actually a gamer din, Maglaro ako ng games. Yung mga Dota days yan, Dota 1, Dota. Actually, even right now, I do play Dota pa rin. Kaya pansin nyo, di ba? Na-mention mo, bata din. Because nakaka-connect tayo, Yes. So, kung titignan nyo, para sa isang tao, kung ilalagay nyo yung sarili ko, never ka nagkaroon ng isang organization, mapa school, community. And yet, bigla ka nilagay sa isang kilalang organization globally, at bigla ka pang ginawang president-elect within the span of time. Nakakagulat siya. Pero lagi ko sinasabi kasi sa mga students ko, pag binigay sa iyo yung opportunity, i-figure out mo na lang kung paano. Kasi hindi mo malalaman kung babalik ulit yung opportunity na binigay sa iyo, no? Ang masakit palagi sana sa mga kabataan, not in general, is yung question ng what if. Okay na yung nag-fail ka, hindi po love life yung pinag-uusapan. Okay. Oo nga. Just na malinaw. Adjust tayo konti. Bakit na po malinaw, sir? Okay, baka makayo. What in terms of opportunity? Opportunities lang muna. Progress. Bala na kayo kung love life may opportunities na yun. In general lang. In general. Pero technically, yung opportunities, mapa-love life man yan, mapa-career man yan, mapa-opportunity to serve. Lahat yan, basically nagde-define ka kung sino ka di ba? Kung in-offer sa'yo yung isang bagay, hinindihan mo, feeling mo, hindi ka handa. What if dumating yung time na handa ka, pero hindi naman ready ibigay sa'yo yun? So, yan yung palaging tatandaan. So, I guess, isa dun sa talk ko, pag nagtutok ako sa mga go negosyo din, nagme-mentoring ako. Yeah. Takot yung iba magsimula. Okay lang naman. Sa part natin yan, sa pagkatao natin na matakot tayo. Sa lalo na sa mga bagay na hindi natin kabisado, no? Pero ang question is, hanggang kailan tayo matatakot? Di ba? Natural matakot. The question is, ilang taon ka matatakot? Ilang araw ka matatakot? Ilang weeks ka matatakot? May magbabago ba? Wala. Might as well prove mo yung sarili mo. It's a matter of preparation lang naman and knowing things. Kung nandoon yung puso mo, grab mo siya. Sobrang inspiring, no? When you do things with purpose and with Yes. passion, you can make something out of your life, out of yourself, and you can actually achieve things in life, di ba? So yung serendipitous, baka nga it's more of nature just ran its course. Parang dun din talaga papunta. Kasi ang orientation ni Sir Jet, no? And of course, yung mga kasamahan ni Sir Jet sa Rotary, tayo sa Rotaract, our orientation
is and should be always towards service. Yes, ayan. So, since nabanggit mo din yung Rotaract, no, may I ask Sir Jet, being the president-elect, no, do you have specific initiatives for the youth and the Rotaract and the Interact, to be specific? Bilang ako din yung incoming youth service chair sa distrito, no, so I would also love to hear and also para saan din kami papasok sa Okay. distrito. Yes. So, ako nakalinya na kasi yung mga projects. So, si Lance, yung president, nakausap ko na rin. Siya yung magiging youth chair din. Ang direction ko kasi, mainit ang politics ngayon no? So, mainit ang mundo ng politika. Mainit ang palitan ng information and misinformation. Mhm. So, ang isa sa direction ko talaga is isa sa strength ko, which is digital empowerment, whether Mhm. gamitin sa kanilang skills o kung ano man, kasi alam natin napakahalagang ng mundo ng digital ngayon with the rise of AI, maraming Yes. nagiging hindi na relevant, so iba pa rin pag mas nangunguna ka pa rin pag nandoon yung digital tools sa'yo, no? May advantage ka kumbaga. Yes. And on top of that, sa pag-build ng career, using yung ganong klaseng series, how the social media works, ano ba yung mga, how do you run a campaign, paano ba yung algorithm nila, isisingit natin doon yung papunta sa, pag nagkaroon na ng idea, yung mga users na, ganito pala nagwo-work yung algorithm, ganito pala nagwo-work yung business aspect nito, Mhm. na mag-hire ka ng ganyan para magpalabas ng kung anong information na gusto mo sabihin. Ngayon, mas nagiging aware sila na hindi lang basta entertainment yung binabasa nila. May possibility na that is a campaign. Mhm. So, pag lumalim na yung understanding ng bawat kabataan o kung sino man, doon sa ating campaign na gagawin, mas magiging aware na sila para mag-i-improve yung kanilang critical thinking, lalo na sa social media. Kasi hindi mo na kagad uhusgahan kung ano yung nakita mo, totoo yun. Mhm. So after that, syempre kasunod doon yung towards responsible voters. Sabi nga natin, isa sa mahalagang platform ngayon social media. Kumbaga kahit tulog ka, nagraran yung campaign mo in messaging mo. Yes. Di ba That is umiikot-ikot true. siya. So yun yung goal natin. Sana mag-improve, no? Sana mas mapalaki ko yung impact ng aking social media o digital literacy na education, at marami pa yung iba, may peace building din na ginagawa, mahaba-abang usapan yun because nakakagawa din kami mga series of campaigns for our clients like yung mga Anti-Drug Abuse Advisory Council. I think that will fall under peace order building something yung ating aspeto. Mhm. So yan, nakaka-interview din tayo ng mga kabataan na nalulung sa droga, isisingit ko yon, pero again, through ang pinaka-main natin is digital empowerment ng using social media, and hopefully may improve natin yung next generation ng ating voters. So imagine mo, di ba? Kaya nga tayo nag-exist kasi may taong nangangailangan, may naghihirap. We can only give so much ng ating oras, no? So lalo na ang team natin next year is creating lasting impact. So once you educate them, they're the next decision makers, and hopefully may nasa tamang pag-iisip sila at may tamang evidence sila, tamang knowledge sila para mas maiboto nila yung tamang tao na. Mhm. And once may boto na yung tamang tao, pababa na yan. And I think hopefully sana yun yung tinatawag natin creating lasting impact. Ibig sabihin, sir, even in a politically charged environment, may espasyo pa rin para sa atin, para maglingkod. Yes. Ay, nakakatawa. And I think if Exciting. I may add lang no partner, Mm-mm. siguro the point is not really yung conditioning them Oo. who to vote, 'di ba? Yes. What to say, what to do, ganyan, mag-rally kayo Yes. or hindi, 'di ba? Otherwise. Pero what Sir Jet and what he's doing is yung bigyan sila ng tools and Yeah. yung mindset na they have to think critically for Yes. themselves, 'di ba? And for the future of the nation as a whole, 'di ba? Totoo. It's because it is in asking the right questions, can we find the right solutions to the problems that we are Yes. facing. Alam niyo, singit ko lang, laging tatandaan, lalo na ng next generation, lagi kong pumapasok sa isip, all the things na tumatalon ako from directing to digital strategies to mobile application, interactive, kung ano pa events na ginagawa ko. Laging ang sinasabi ko lang sa buhay, the more you know, the more you know that you don't know. Yan yung palagi yung tatandaan. Kasi nakakatakot yung pag may natutunan ka isang bagay,
yung confidence, medyo nakakamatayan eh. Yes. 'Di ba? So at least nandoon ka sa level na, oh, teka muna, baka I need to get some information pa to at least, no, makita nyo, ma-weigh nyo yung mga bagay-bagay. Kasi kung Yes. nakalinya ka lang sa isa, delikado yun. Magiging bias ka sa perspective mo. So, palagi pa rin ako maingat dyan, na di porke nasa posisyon ako as for almost 25 years sa industry, nililimitahan ko yung sarili ko kasi nakakatakot yung feeling mo alam na you know it all. So, palagi ko sinasabi na kung ano yung nakita mo, sabi nga, the more you know that you don't know. Palagi tayo mag-isip ng ganyan. So, meaning, maghahanap ka ng other sources mo at hanggang sa makita mo at maramdaman mo kung ano ba yung tama at nararapat. Exciting times, no? That hopefully, under Sir Jet's leadership, at nandyan ka na Yeah. para sa kabataan. Yes, Oo, definitely. hopefully we get to start and continue para sa mga nagtatanong na, no? To ask the right questions, Yes. to think, and to remain curious. Yes. Mhm. Diba? Kailangan malikot ang utak at mag-isip lagi kung paano tayo makakatulong sa ating lipunan. Yes. And agree ako kay Sir Jet na sinabi niya na, 'di ba, parang the more you know, 'di ba? No. The more you don't No. know. Kasi ako personal mantra ko din actually, there is always a room for learning and Yes. improvement, 'di ba? No matter how good you are already, Yes. no matter how you excel already in your field, there's always something to learn. There's always something to absorb from your Yes. environment, from the people that you work with. And sa session natin na ito, partner, sa episode natin, I've got, a very big inspiration Mm-mm. from Sir Jet, and I'm Yes. very excited to work with him sa incoming Rotary year. Yes, oo naman. At feeling ko ay makakausap pa natin sa mga susunod na episode itong si Sir Jet. Talagang sisiguraduhin natin na tatawid sa next term at sa mga susunod pa ang fellowship follows. Yes. Pero really, we learned a lot and sana rin marami ring natutuhan ng ating mga listener at viewer. Maraming salamat. Sir Jet, do you have any final words, invitations sa ating kabataan? Final words and may isang last line na lang ako na i-share na na-discuss ko sa isang classmate ko, president-elect din. Sabi ko kasi pag yung bagay ginagawa mo ng normal, doon mo kailangan masabi mo yon sa sarili mo na madedefine mo yung masarap mamuhay because hindi okay ka financially. Masarap mabuhay kasi merong tao bigla nagsasabi sa'yo na, Sir, maraming salamat. Naalala ko yung tulong mo, sir. Kasi parang akin, okay na yun eh. Yun yung tawag na legacy. Yung impact. Na kahit wala ka na, mabura ka na sa mundo, kung ano man na achievements mo, makakalimutan. Pero merong isang tao na dala-dala yung wisdom o tulong na binigay mo sa'yo. Ayun dinedefine ko na ang sarap mamuhay. Na biglang may umiiyak sa harapan mo because natulungan mo sila. Merong isang tao, ako mapa-client, mapa-ano yan. Doon ako. And nare-reset ako. Nafe-feed yung sarili kong bagay na okay, tama yung ginagawa ko sa buhay. Pag may taong nagpapasalamat sa'yo ng buong puso. Yan. So that's lovely, Sir Jet, no, and partner. And I think yung mga na-share ni Sir Jet with us encapsulates kung ano ba yung i-expect natin during his term, 'di ba? There are so much things to look forward to during his term. And of course, sana may mga parating pa tayong episodes, mas marami pa tayong mapag-uusapan ng mga topics. Yes. Pwedeng yung mga love life Pwede na na rin. siguro. Why not? Why not? Oo, 'di ba? Pero yan, so I think In the meantime, In the meantime, palayain muna natin si Sir Jet Legaspi of JLCG Studios. Maraming salamat, Thank sir. you for having me. And with that, so don't forget to like and subscribe to our podcast here and of Yes. course sa aming social media handles. O, di ba? Again, walang practice to. Ang Everything is ad-lib, but we did it, partner. Yes, ang galing-galing. So, ayan ha. O, tapos na ang fellowship ha. Diretso uwi. Bye!